On this episode, we're talking everything about beauty. Are you too skinny? Are you too thick? Are you too pale? Are you too dark? We try to break down all these standards and define what truly beauty is. So, ganda ka? Ready, go. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Get ready For a gay time. with Bex Friends Mel. And Jonah, Welcome to the Bexters Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up session na. Samahan niyo kaming magchikahan. At magbaklaan here on Bexters! The Mel and Jonah Show. Yes, hello. Episode 15. My God, 15th anniversary, Charis. Agad. 15 times ko pong sasabihin ito sa episode. Happy New Year, mga Bex. Happy New Year. Kahit July. Di ba? Putukan lang tayo ng putukan every episode. Wala namang kaso. Correct. Di ba kamusta? nga? Kamusta ka, Bex? It's been rough, Char. Rough. But I'm okay. Because there's no way but To up. go, but Kung up. lagi, Yeah. Oo, Correct. but to go, but up. O, kulang-kulang pa po. Kasi kulang-kulang na din ako, Chares. So, ayun. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga listeners from the very beginning of True. Bexters. Up until now, I just checked, we already reached like 700 plus listeners to all of our episodes. so Thank much. you. We're getting to 1K. So, laban. Haban. Uy, Oo. and I would like to, I would like to take this time to apologize. Charis. To apologize kasi busy si What's Me. So, hindi ko na-update yung mga social media. Hindi ko na din-upload yung ibang episodes sa YouTube and on Facebook. So, ngayon medyo may time ako. So, ihahabol natin ang mga episodes. Correct. Go. Ako din mga Bex, sorry hindi din ako makapag-post ng kahit ano kasi madaming hanashi sa life si Watashi. Si Akla, struggling. Pero lumalaban, di ba? Ganun Pero- naman dapat. Laging natin paglalabanan ng mga keme sa pero- life. Keep So, laban. Correct. So, thank you again sa mga listeners natin sa US, yan, sa Canada, Italy, Australia, New Hong Zealand. Kong. So, Aba, nasa top Hong yung Kong, Hong Kong. ayan. Mm. Oo. And then, meron din tayong listeners. Teka, ang dami kasi. Tsari, ang taray. Wow. Meron din kasi tayo sa Qatar and UAE. So, yan sa Oman, meron din tayo. I believe yung nasa Oman yung classmate ko nga nung elementary high school. So, thank you so much. True. So, yan. At So, dahil ano- nga, madaming nangyayari sa buhay nating dalawa. Siyempre, madami rin nangyayari sa buong mundo. Kaya naman, Correct. mag-move on Siyempre, na kailangan tayo. yung mga unsolicited opinions namin. Charis. Kaya naman, simulan na natin ang baklita. Ang mga balitang bakla. Ayan. Yes. So, ito na unang-una. Mainit-init pa. Parang kanina lang to lumabas. Talaga? Okay. Oo. Kanina lang. Parang kaninang umaga. Dito sa Pilipinas. So, last episode, di ba, nag-launch ang Instagram ng Threads, which is yung counterpart ng Twitter. Correct. So, ngayon, si kuya mong Elon Musk na ayaw pa kabog. They are officially rebranding Twitter to X. X na lang yung magiging. Okay. So what's that supposed to mean? All the tweets that you think are X to your life, you will post it? Ano yun? I don't know what's gonna be the difference. If magiging, so far, ang mga balita pa lang na according sa kanilang CEO na si ate mong Linda, hindi ko alam paano basahin yung apelido.
the rebranded Twitter will be powered by AI. So, ibig sabihin, meron tong, tag nito, Baka everything is gonna be automated because it's AI. Tapos, magkakaroon na din, yung parang, nakita ko dun, it will still be like microblogging with audios, photos, videos. Ganyan, parang yung Twitter today, but parang madadagdagan siya ng payments and banking. Parang they will try to create X as like a global marketplace. Parang ganon. Good luck to fraud. That's more, I'm sorry, as someone who works with the bank, good luck to fraud because that's gonna be difficult. Well, kanila For naman me, yan. Sana, true. nila, ayusin nila kung paano. Feeling ko they are trying to catch up with Facebook. Kasi diba sa Facebook may marketplace kineme. I think they are trying to catch up with that. Pero, kasi Facebook is different from Instagram and Threads. So, parang tatlong different apps yun for Meta na iba-ibang use nila. Correct. Pero parang Twitter is trying to make it into a one thing na parang medyo confusing na siya. I don't know. Well, I just wish them good luck. Kasi in fairness to Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, na ngayon ay owner din ng Meta ng lahat ng apps. Ang galing niya to make this possible na kahit na siya may-ari ng lahat ng apps na yon, iba-iba pa din yung usage niya. And at the same time, he's earning from each apps. So may differences dun sa use ng payment per apps. So yun yung kinaganda doon. Even WhatsApp is part of Meta. So grabe lang, grabe si Kuya. In fairness sa kanya, very advanced ko mag-isip. Ang body, nasa mo ba ang body? Wheezy. Ang alam ko lang meron silang bagong baby. Send ko sa'yo later. Oh my God. In fair kay Kuya, hindi ko in-expect kasi diba for the simple, basic lang ang outfit niya always. As a nerd type of guy. Charis. True. In fair, give ko sa kanya. Charis. So, Elon, you're You're still a mask. Good luck to you and the Twitterverse. True. Ayan. Siyempre, pumapalo din naman sa balita ngayon si Miss Lea Salonga. Yan, trending sa Twitter. Speaking of Twitter. Diba? I know everybody knows about Here Lies Love on Broadway na medyo relate sa kay Imelda Marcos. Diba medyo relate talaga? Somewhat like that. Pero I don't know the entire story. Hindi ko din masyado sure, hindi ko din binasa. Pero I think Lea is playing the role of... The mother? Of an Aquino. Aquino yung role niya, hindi siya Marcos. Okay na yung... okay. So, ayan, humikab pa ako mga pex. Antok sis. Inantok kay Lea. Diba? Oo, charing lang. Hindi kasi, ito na nga yung eksena. Merong nasa backstage ang Ate Lea nyo. Tapos merong mga eksenadorang fanatics na gumora sa backstage. Ang hinihiling lang nila is magpa-picture. Ngayon, syempre, na-offend talaga si Miss Lea kasi parang privacy niya yun. Bakit sila pumunta doon? Tapos wala talagang permission at all. Kumbaga, ang point lang naman ni Lea here is parang wag tayong entitled kasi ang binayaran nyo lang naman yung ticket sa show. Tsaka, ang alam ko, in my experience in watching theater plays, ang mga artists naman or yung mga actors on stage, they will let you have a picture after the show. Lalabas sila with their with their costumes on. Kasi yung nangyari, if you guys watch the video of Lea Salonga, hindi na siya naka-costume. As in, tapos na talaga yung show. As in, over na siya. So, parang ang weird lang na bakit kayo nandun, tapos ang hahanashi mo pa, friendship kayo or partner kayo ni G. Tonji. Parang sis, kailangan talaga may pag-drop ties ng name. Di ba parang, paano, alam mo, as Lea, if ever I'm on Lea's, shoes, that time, baka mabaliw ako kasi parang, kilala ko ba to? Di naman sa akin to pinakalala ni G. Tonji. Alam mo yun, parang wala kang proof to say na friendship ka ni G. Tonji. Tsaka, kahit na friend ka ni G. Tonji, you don't have any right to invade the privacy of the artist. So, if I were you, tas meron pa kasi silang, parang ang naging caption pa daw nila dun sa posting is, kayo na humusga.
Yeah. So parang They're so trying parang to make provoking siya. they're trying to paint Leia as the bad guy. Which in Oo. Eh, case sorry. mali parang akala nyo kakampihan kayo ng mga tao. Well, guess what? Leia Salonga is Leia Salonga. Oo, 'di ba? Sa dami-dami ng kanyang binigay na achievement sa Pilipinas, si Leia pa ba ang bigyan mo ng ganyan? And then, at saka So, actually kasi sa Broadway, ang ano nila doon, ang costume nila doon is after the show, may tinatawag na stage door, parang sa likod siya. Kung yun yung pinaka entrance exit ng mga actors going to the theater. So parang after ng show, may naghihintay talaga doon yung mga tao and doon lumalabas yung mga oo. artista na they sign yung mga playbills and pictures ganyan. Pero etong mga ano na to, actors, they are not obligated to go out there. Parang they can go on the other exit. Tapos depende sa schedule nila. So parang pwede silang lumabas doon after ng show, mag-picture. So ano na lang, swerte mo na lang kung yung main cast lumabas ganun or hindi. Pero ganun talaga, yun yung custom. You Correct. hindi part ng ticket ang backstage pass. Correct. At saka as a stage manager before, I've experienced that na yung mga actors talaga, i-meet mo lang talaga sila dun nga sa tawag dito sa front door ba yun? Or sa stage. Stage O basta door. dun mo lang sila, o sa stage door mo lang sila pwede talagang i-meet. Hindi mo sila pwedeng i-meet sa dressing room kasi off limits yun. Nandun yung mga gamit nila. Yeah. Nandun lahat yung mga Kumbaga, personal stuff nila. True. Kung baga yun yung pinaka-safe space mo dun yun yung pinaka-boundary mo dun sa theater tapos i-invade lang ng mga strangers. Oo, that you don't know. ano. Tsaka sabi ni Leia na na yung same group of people na yon after the show, ito yung nakalagay doon, rushed to her on the dance floor after the show and security had to surround her to that point because they got scared. So parang that's not the only time yung sa backstage, that's not Backstage, the only time meron pa. na same of the same people, same group. O, diba? Mga confident, parang ano ba yan, hayok na hayok makapagpa-photo kay True. Miss Leia. Hindi medyo nakakahiya siya sa Filipino kasi you are in New York, tas ganun yung attitude mo. Totoo ba to? True. Tapos syempre Medyo yucky. na-pick up na international news yung yung ganap kasi nga nag-trend sa Oo. Twitter. So like, Alam nyo guys, kaya tayo nahihirapan makakuha ng visa sa US sa mga ganitong eksena. Charing. Alam nyo yan. Parang, Diyos ko, tigil-tigilan nyo nadadamay kaming mga matitinong citizen of the world. gayahin niyo si Gigi Hadid. Charis, wag niyo palang gayahin si Gigi Hadid. na Diba? travel ng Cayman Islands na may dalang Correct. MJ. May dala Oo, siyang na marijuana. True. Pero ang So, naman kasi doon is, it was said that it's she got it from New York. Which is Yung legal. marijuana na which is with a medical license. So I think she's going to use it for medicinal recreational use. Kaya lang ang nangyari parang siguro nagamit niya siya ng hindi pang medical, something like that. Kaya natag siya as illegal sa Cayman Islands. Pero kung for medical purposes naman, legal naman siya sa Cayman Islands. So yun, ano ba to? She was tagged as guilty. She pleaded guilty nung nag-appear sila sa court nung July 12. And then, nagbayad siya ng magkano to, Bex? 65,000 pesos. $1,200. Oo. So, ayun. Pero, sabi naman ng mga otoridad, hindi naman daw nila ni-record yung conviction na yun ni Gigi. Kasi nga, with medical license ito, yung marijuana na yun. Yeah. Actually, nag-post po siya sa IG after na parang Talaga? sabi niya, Oswald that ends well, parang gano'n. Parang okay naman, na-enjoy niya naman yung trip niya after ng mga nangyari. Oo, kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang kailigalan. Alam mo yun? Kinuha niya yung Kasi, kinuha niya. Lalo na sa Hollywood and sa mga, mga celebrities, parang very common na sa kanila yung marijuana, yung pag-smoke. So, I guess,
I don't know. Oh, Pero I mean, at least hindi niya pero, dininay. oo, yun naman yung maganda sa kanya. Di niya dinenay. As in, nagpakatotoo na lang din siya. Sila pa ba ni Pero ito Leo? lang, hindi na. Nag-break na sila ni Leo. May Okay. iba nang dinidate ngayon na model si Leo, yung younger. Di niya kinaya yung... Hindi, kasi guys, sa segue lang, no? Kasi si Leo, always dating a 25 woman na years 25 years old and below. So, preference na naman, huwag niya na siyang i-judge. Ngayon ito si Gigi, 25 and above na siya. Parang nasa 27 na, tapos with one child. So, single parent si Gigi. Anak nila yun ni Zayn Malik. Zayn. So, ngayon, parang I think they dated for 1 month, si Leo and Gigi. Tapos parang everybody is like speculating na baka this is it. Mag-settle down na si Leo kasi si Gigi, hindi naman siya 25 years old and below. Tapos meron pang anak pero lumaban si Leo. Pero that didn't happen. Because a month after, Leo was seen on a boat na may kasama mga modelo. 2 ata yun. So, Agad? oo, hindi, ewan ko, siguro baka hindi lang niya talaga kaya mag-commit. Yun lang yun. And that's fine. Kasi bakit ka magko-commit kung di mo nga kaya, di mas prone ka pa sa, sa cheating and everything. At least siya, alam niya sa sarili niya, di ba? So, ayun, going back to the, to marijuana thing, if, di ba meron talaga siyang medicine, benefits, medicinal benefits. Yeah, Kung I ganon, think it bakit- helps with calming down and tawag nito, relaxing and tawag nito, Antidepressant. pain relief yata. Pain relief. Parang ganun. Okay. So, kung ganun lang din naman, bakit hindi nyo na lang din gawing illegal yung sigarilyo? Sa totoo lang. I mean, I myself, I do that sometimes, but it's really bad kasi cancerous siya. So, I think mas worse yung sigarilyo kaysa marijuana. So, this is just out of the blue thought na parang, bakit yun? Hindi nyo na lang gawing illegal kasi yun yung mas nakakamatay. Alam mo yun? Aha. Kaysa naman sa marijuana, di ba? Ang weird. It's so weird. Malaki daw kitaan kasi ng Yossi. Charis. Sayang Yun nga, GDP. Charis. Yeah, and I think it has been part of the history din kasi. That's why it's like that. Correct. Well, ayan, ang dami nating mga hanashi. Abangan nyo sa susunod na segment ang mga hanash about beauty. Ayan, and we're back. Na-enjoy nyo ba yung 5 seconds na break? Charis. Share. Ayan. So, eto, matagal natin itong inabangan. Para episode 1 pa lang nabanggit na natin si Kaya Alan nga, Marty. Tama ba? excited tayo dito eh. Oh, episode 1 pa lang nasabi na Ayan. natin to. So, syempre, yun nga, after nung mga kaguluhan sa Senado and all, na palabas naman ng Barbie sa Philippines. And, to be honest, hindi ko nakita yung map na pinagdidiskusyonan nila at all. Hindi ko napansin talaga. Ba kailangan lang mag-focus. So, Charis. I don't need the big fuss over it. I don't know. Parang hindi siya yung focus ng pelikula para maging, ewan ko, baka ako lang yun. Anyway, so yun, napanood ko na siya yesterday and I'm giving it a score of, maya na yung score. Char. May pa-score. Ako, I haven't seen it, but I'm getting a lot of good reviews and I've heard a lot of accomplishments from the movie. So, I'm very happy and hoping na mapanood ko na siya soon. Go, catch mo na. Ano siya, maganda. I liked it. I expected it to be a feminist movie and it was a feminist movie. Knowing the director kasi si Greta Gerwig. So, parang I've kind of expected na it would have that feminism on it. And ano siya, heavy on feminism. Pero hindi siya in your face. Mas in your face yung patriarchy. Kasi tinakal din nila yung patriarchy with Ken. Oo. With Ken. So, yon. And the movie is very campy. Actually, it's kind of parang ironic na sobrang colorful nung movie. Kasi nga, it's Barbie. So, it's very colorful.
heavy on music, yung scoring, parang ano talaga, very pop songs. But, yung pinaka subtext niya, medyo heavy. Wow, may pa subtext. Mhm. Medyo, ano siya, heavy. Actually, very layered yung film. Oo. Parang, madami silang iba-ibang tinakel na subjects dun sa pelikula. And sobrang galing ni Greta Gerwig. As in, yung opening scene nila was a parang frame by frame na homage sa opening scene ng Space Odyssey ni Stanley Kubrick, yung 1968 movie. Oh. Familiar kayo doon? Actually, yun yung pinakaunang teaser na nilabas ng Barbie. Yung sobrang laki ni Margot Robbie na, tapos may mga batang girls. Yan. Sobrang, maganda yung film. Ang pinaka nakarelate ako na character was Alan. Kasi, dun sa Barbie Land, lahat sila Barbie and Ken. Lahat sila different iterations of Barbie. May President Barbie, may si Margot Robbie, ang pinaka-character niya, stereotypical Barbie. Kung parang pag ang role niya doon is parang pag sinabi mong Barbie, yun agad yung image na makikita mo. Yung itsura niya, yung blonde, skinny, and pretty, gano'n. Pero merong iba-ibang Barbie na andun din sila skipper, whatever. Pero meron kasing ginawa ang Mattel before na doll na friend ni Ken, which is Alan. And isa lang yung Alan dun sa movie. Pero madaming Ken. Parang nakarelate lang ako sa kanya kasi parang lalo na yung childhood self ko, parang hindi siya belong. Na hindi siya Barbie, hindi din siya Ken. Tapos all throughout the movie, parang napansin ko na walang Ken na kumausap sa kanya. Puro Barbie lang yung kumakausap sa kanya. Kaya nung nagkaroon ng flip sa Barbie Land, kasi magkakaroon ng flip sa Barbie Land, parang doon na-confuse siya kung saan siya bebelong. Parang ganyan. So parang as a gay person, growing up na hindi mo alam kung yung puro girls kasama mo, tapos pag magsi-CR sila, naghihintay ka sa labas, ikaw lang. Parang ganon. Parang may kaya yun, sobrang relate ako kay Alan. And meron din siyang very slight na touch on quarter life crisis. Parang, ano ba ako? Sino ba ako? Ano bang role ko? Parang ganun. So, yun. All in all, actually, nagulat ako na pumayag yung Mattel with the material. Kasi madami dong madaming messages na yung mga criticisms sa Mattel ang ginawa nila si Barbie na you are giving unrealistic beauty standards, mga ganun kinemic. And yung lahat ng sa higher ups ng Mattel puro lalaki. Correct. Puro mga old white men yung nasa table, yung mga CEO, CFO, whatever, yung mga heads puro lalaki. Knowing na Barbie, 'di ba, expect mo dapat babae. May babae doon. So, yun. And maganda maganda din yung kung paano nila tinakel yung patriarchy using Ken. Maganda siya. So, I'm giving the movie 8.5 out of 10. Parang for me lang, yung 1.5 could be more seamless sa story. Yan. Tsaka sa flow. Yan. Pero all in all, I liked it. Parang okay siyang it's gonna be one of the movies na I can watch every now and again. Like Mean Girls, yung parang feel-good movie na ECA, mga ganyan. Correct. Devil Wears Prada. So, gano'n. So, if hindi nyo pa na mapapanood, panoodin nyo na. And, natalo po ng Barbie. Natalo po ng Barbie ang Oppenheimer for the worldwide opening weekend. Naka $337 million ang Barbie. While ang Oppenheimer ay naka $175 million. Pero in fairness naman to Oppenheimer, na-exceed nila yung
budget nila. I think yung budget nila is around 140. Yeah, it's because Oppenheimer Yeah. is not really for everybody. I mean, hindi siya Yeah. yung pang Mm-hmm. family. It's True. not really for everyone. It's kind of picky kasi parang ikaw, depende sa kung gusto mong ma-stress sa umpisa pa lang True. or kung gusto mong medyo matagalan kasi knowing Christopher Nolan, ang dami niyang layers lagi. Layer to layer to And layer. actually, may mga, kasi nga, di ba, siya, head-on yung nila, yung release nila. So, may mga nakikita akong TikTok na pinanood nila both on the same day. And parang, kahit yung mga lalaki to, mas na-enjoy nila yung Barbie kasi parang sobrang dragging daw ng Oppenheimer. It's 3 hours. Yun nga. So, So, parang- talaga siya? Hindi talaga siya for everyone. Yeah. Hindi siya yung para sa lahat na ma-enjoy mo yung 3 hours or yung mahabang story. Kasi siya, may pagka-biographical yung story. True. Like- At saka give naman din natin sa promo ng Barbie as in tinodo nila ang promotion. Oo, todo din naman talaga ang Barbie with the promotion. Ayan. Ang mga na-accomplish ng Barbie so far is biggest domestic opening for 2023 sa US to. And then best opening ever, gross-wise. For a female director. So, congrats, Greta. Pero it's kind of sad na ngayong 2023 lang nagkaroon ng movie ang female director with, parang ganun. And then, biggest opening for a movie based on a toy and biggest opening for Margot Robbie and Ryan Gosling. Actually, ang galing nila parehas dito. I wouldn't say award-winning kasi it's a very mainstream film and alam mo na pag mainstream movie, hindi talaga binibigay yung mga major acting awards sa kanila. So, I wouldn't say it's award-winning pero they were great at it. Medyo distracting lang yung abs ni Ryan Gosling kasi it's Power exposed talaga. the entirety. My Naka-expose God. siya parang for like 90% of the film. Ayaw mo ba, Bex? But it's medyo distracting. Ay, Chas. Yeah. Pero ang galing nila, in fair. In fair talaga. Knowing them naman, they have been really good actors. From Margot, knowing her in Wolf of Wall Street, Ryan Gosling, knowing him in the Notebook movie. So, they're really prominent na in Hollywood. So, ayun. I don't expect anything Actually, less from them. Producer din si Margot doon sa film. Yes. Parang It's partnered with his husband. I believe it's their production company. And siya ang nag-convince kay Ryan Gosling to play Ken. Ayun. And ang saya lang, in fairness, nung nanonood ako kahapon, ang daming naka-pink. And I was also wearing a pink, To may pink support. din sa outfit ko. To support. Actually, dun sa cinema, pag akit ko ng escalator, tapos papunta pa lang ako doon sa box office, yung bili ng ticket. Papalapit pa lang ako, sabi sa akin nung girl, Barbie po. Alam niya na agad. Oh, kasi alam niya na, naka-pink correct. ako. Pero hindi lahat ng naka-pink ay masaya. Katulad nung nangyari dito sa guy na nag-viral sa Facebook. Oo. Who wore a pink outfit nung nanood siya ng Barbie. Correct. Kasi parang ang hanashi nga niya, hindi naman daw niya in-expect na maraming magte-take ng photo niya, tapos gagawin lang nakatatawanan. Kumbaga parang na-post siya sa isang social media page, the Facebook, na yung pictures niya, tapos ayun, doon siya naka-receive ng maraming hindi magandang comments, na which made Kasi him nga, depressed. Oo. Kasi may, Siya, parang plus size siya. oo, plus size. And so, Gay. yan, parang nabash siya sa itsura niya. Plus kasi, size, gay. So, lahat na. Oo. Tapos, Hispanic. So, parang lahat ng minorities. So, And yun. Parang this is sad kasi parang we're celebrating Barbie. Tapos actually, medyo siya, medyo confusing in a way kasi parang Barbie is isa sa mga nag-set din naman talaga ng beauty standards. Isa siya dun sa mga ano ba? Like, lagi siyang kino-compare sa kanya.
Correct. Yung ganda, 'di ba? Parang like gusto ko magmukhang Barbie. I wanna look like Barbie. Parang ganon, parang Yung sa mga cosmetic nga yung mga, oo. yung mga sa surgery and everything, if you want to paretoke. Yung mga advertising na if you want to have Barbie arms, do this. Oo, Barbie arms, Yan. Barbie forehead. Barbie forehead. Barbie Oo. face, mga ganon. Oo, Korean face, yung mga ganyan. Oo, true. So, what ano bang mo, relationship mo with beauty? Wow, ang bigat agad ng first Ang bigat question. naman ng first question. Dami ko iniisip. Charis. Walang time Dumagdag mag-isip. ka pa. Maka na akla. Ano ba? My relationship with beauty? My God. It's been hard, I think, because I grew up not living up to the standards of beauty, especially in the Philippines. Kasi in Philippines, we have different type of beauty na talaga masasabing maganda ka. Parang sa Conventional Pilipinas, beauty. sa Pilipinas, masasabing maganda ka pag payat ka, pag slim ka, Aha. pag maputi ka, makinis ka, pag chinita ka, pag mahaba buhok mo tapos straight, pag kulot ang buhok mo, Aha. ekis ka, pag morena ka, Correct. ekis ka, pangit ka. Oo. So, Pag hindi matangos ang ilong mo. oo, ekis ka din. So ako, lahat Oo. ng kabaliktaran ng beauty standards dito, ako yan. Kasi ako, hindi ako payat. Medyo jubilins yung akla. Tapos, yung natural hair ko, curly, hindi naman ako straight. Tapos, yung natural color ko talaga is morena, hindi ako maputi. But I admit, I use Kojic to lighten up my skin. Kasi nga, sobrang dark ko talaga before. Ang proof dyan ay si Mel. Kasi, nung college First year kami, college, sobrang, 2007. correct, sobrang dark po ng skin ko. Pero dahil sa Kojic soap, naging light naman na tayo. Ayan. Tapos, hindi rin matangos silong ko. So, I have a lot of insecurities. And I think one of the factors is the beauty standard that we have already set. Like, hindi lang naman si Barbie. There's a lot of factors. Like, with the advertising, when you, let's say, Maxi Peel, there would be like comparison, let's say, for the pangit and the maganda will always be shining kasi gumamit siya Actually, ng no. ganito. Alam mo yung mga ganon. So, there's a lot That's of so- factors. That's so messed up na like, if makikita mo like may commercial ng, for example, whitening product, tapos may before and after, and ikaw yung before, parang what the fuck? What are you trying to say? Oo. Di ba ang hirap? So, it's really hard to blend in. Tsaka maraming nandahil dyan sa beauty standards na yan. Nabuo dyan yung tawag nito, let's say, yung discrimination. So, pag maganda ka, madali kang makaland ng job. Pag Oo, maganda ka... tawag dyan ang tawag dyan, pretty privilege. O, diba? Gusto ko yung pretty Oo. privilege. Pag maganda, Meron talagang ganun. diba? Pag maganda ka, mabait sa'yo yung mga staff and crew kasi ang pleasant Correct. mo. Correct. Pag maganda ka, parang may chance na, like ito, example na lang sa real estate. When you're maganda, you can sell more. It's not just in real estate, but if you're on sales and if you're maganda, marami kang benta, I'm telling you. So, you can, True. magpakita ka lang ng konting cleavage, tapos na usapan, meron ka ng 100,000. Alam mo yon. So, parang, Correct. it's just unfair kasi yung mga tao na maayos or matalino na hindi naman binayaan ng sobrang gandang fez, they don't have that kind of privilege kasi. So, Tapos pag nag-effort kang mag-ayos, trying hard ka, so saan na lang tayo? Diba? oo, correct. So, I don't know. So, until now, I still have insecurities. It's really a struggle. Like, lalo na sa weight, kasi not all naman mataba are unhealthy. Meron po kasi mga tao na nagigain ng weight because they have existing illness. Like, for example, Underlying medical conditions. let's say ako, for example, PCOS. Pag may PCOS ka, sa mga hindi PCOS. nakakaalam, it would really be more difficult for you to lose weight. Kasi mas nagsaspike up yung sugar, mas nagkikrave ka sa sugar. And then, yung hormones mo, napaka-imbalance. Kaya kailangan pag meron po kayong ganong kasakit, if I were you, see an OB-GYN and ask for help kung anong magandang
pills ang inyong iinumin. Hindi yung, eto, share ko lang, sorry, mabilis lang to. Hindi ko kasi kinakaya. Go lang, go. Guys, I want to use this platform to help you because I just saw a posting na pag gumamit ka ng Usana, yung pan-diet. Yeah. I saw that posting, hindi ko kinaya. Natanggal daw yung PCOS niya. Hello, is that a pill to regularize your period? I mean, wag po tayo magre-rely sa mga ganong yung mga medicine na pinopromote lang na kung sino-sino para mag-earn sila ng pera. Doon kayo sa expert lumapit, sa mismong doctor, kung paano siya ma-cure. Kasi it could lead to cancer. It's cancerous. To your cervix. So, ayun lang guys, ang masasabi ko. So, ingat tayo sa mga nakikita natin para umayos yung natin, ating health at para maging maganda tayo. Always go to the expert. Correct. And going back dun sa beauty, actually big factor din yung social media, no? For basta pag-establish ng kung ano yung maganda. Lalo na halos lahat ng social media requires you to parang it's more on photo sharing, 'di ba, and video. So you have to look your best every time. Tapos if you don't, di syempre magre-rely ka na lang sa pag-i-edit. Ako guilty tayo dyan, Bex, 'di ba? True, same. Ako daw i-edit my photos, pero I don't naman change my face. Para I know someone that changed the face through editing tapos in reality nag-change na talaga siya ng face. Parang siguro din na rin niya kinaya. Sabi niya in reality paritoke na talaga ako. 'Di ba? Ako naman as yung relationship ko with beauty as a gay person, more on ang issue ko is body image. Because if you don't know, mayroong mga sub categories ang mga gays. May twinks, which is skinny na petite na mga becs. Correct. Merong mga jocks, ito yung mga bortahe na batak yung katawan. And merong mga bears, ito yung mga malalaki and hairy and all. And I'm neither of everything. So I don't know where to put myself. Maybe I'm just a gay ass shit. Ang mahalaga, fresh. Doon ko na lang dinadaan skincare, ganyan. Fresh. Makeup. Ano namang masama mag-makeup. No? Tsaka Drag, katalinuhan, ganon. Kasi naman tayo pinanganak na Bonex. Char. Pero, so yun. Ano ba yung impact ng social media? Ayun nga. There's a lot. Kasi, mas binabago ka niya as a whole. At saka sobrang global kasi ng social media. So parang, unlike before, ang community mo lang is yung mga taong nakikita mo and yung mainstream TV, mga artista sa Pilipinas. Ngayon, ang dali nang i-access ng, ng different celebrities all around the world. And ito yung mga celebrities, sila yung movers and shakers ng beauty standards, diba? Kung ano ang maganda, ano ang uso, ganyan. Pero ang maganda naman recently, kasi madami akong nakikitang mga celebrities who promotes body positivity, like Lizzo, na talagang pinopromote niya na carry lang yung ayun, isa pa yun, size. si Lizzo, hindi naman po talaga siya unhealthy kumain. Actually, healthy nga yung mga kinakain niya. Kaya lang... Vegan nga siya, di ba? Oo, kaya lang yun lang talaga yung... I mean, ewan ko, meron din ata siyang underlying illness or... Basta meron din siyang sakit. Kaya ganun yung katawan niya, nahirap mag-lose talaga ng weight. So, parang in-embrace na lang niya kaysa ma-embear na siya, di ba? Kaya lang nandun ang downside again of social media. Nandun yung bashers, nandun yung and yung bullying. Parang dati problema mo lang ang bullying pag nasa school ka or pag nasa labas ka. Ngayon hanggang pag-uwi mo, nabubully ka pa rin online. Alam mo yun? So, it's really hard. Kasi having these things can lead to mental health issues like eating disorders, depression, anxiety. Darating din sa point na gusto mo na mag-isolate kasi mababa na yung self-esteem mo. Ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang magpakita sa mga tao. So, it's really helpful if meron ka mga friends around
na talagang tanggap ka for who you are. So, value them. And then, just do you. Huwag mo nang isipin yung ibang mga hanashi ng mga tao. Ganun talaga world. Ikaw din naman sa sarili mo, marami ka rin hanashi sa iba eh. So, kanya-kanya tayo ng mga hanashi. Correct. Ano naman ang take mo sa wow, mga take. Ano ang take mo sa makeup and cosmetic surgery? I am go for makeup. Yung sa cosmetic surgery, okay lang din naman sa akin. Kung may budget ka, go mo na yan. Kung sa tingin mo, it will create a great impact on your life for doing a surgery, then go for it. Kung talagang Same. nababother ka na, go for it. Kung it doesn't help your mental health, go for it. Yung sa makeup kasi for me, sobrang go kasi sobrang love ko yung makeup kasi it really enhance your beauty. And then you don't have to go under the knife to be beautiful. Parang, lang, mas cheap siya kaysa cosmetic surgery, pero magiging fresh ka, alam mo yun. Effort nga lang. At saka wala namang masama mag-makeup, wag lang yung maling pagme-makeup. Alam mo yun? True. Ako naman with makeup, go din ako. I love makeup. At saka na-enjoy ko kasi siya. So, pag lumalabas, for me lang, ang ayoko lang sa makeup if wala sa lugar yung makeup mo. Like, for example, daytime, tapos, sobrang pakak na grocery ka na. Tapos, pakak yung eyeshadow mo. Alam mo yun? Parang, kaya may din. Parang dressing up, gano'n. Parang, di ba naman kailangan ng heavy eye makeup when you go out on a daytime? So, gawin mo lang siyang natural. Ako, with regards to cosmetic surgery naman, pag mga surgery, actually gusto ko magpa-rhino dito. More bridge. Ay, pak. So, maybe in the next 2-3 years, pupush ko to. At saka gusto ko I think one of our friends have undergone the knife. Chares. Pero di natin pwede iligwak authority. Pero I know. Woo! Okay. So, yun, bet ko. Pero ang one thing lang for me with surgeries is as long as you do it for yourself and not to please other people, like yung jowa mo or someone else, as long as you wanna do it for you, hindi para sa iba. Kasi, alam mo yun, what if wala na yung tao na yun, tapos, ayaw mo na din. Diba? Oo, you have to do it for your own good if you think changing yourself would make you happy, then fight. Alam mo yun, wala namang pipigil. Basta ikaliligaya mo. Di ba nga, may rule tayo, your body, your rules. So, nasa sayo yan. Basta may ang hirap adyo lang ka. din talaga. True. At saka hindi mo inutang yung perang pinampahiwa mo pinampadagdag mo ng buging. Correct. SSS, Nagpatatlo ka ng box, buging. pag-ibig lang. Ayan, nagbibigay na ako ng idea, mga beshi. Laban nyo na yung mga bex. Nagpatatlo ka ng nagpadagdag ka ng buging, 3 na yung buging mo, utang pala yung pinanggastos. Cancel. Oo, pag-ipunan, guys, mahirap eh. Actually, ang mahirap din comes to this beauty standards is yun nga yung like na sinabi ko kanina, like ang standard sa Pilipinas maputi. Tapos pag maitim ka siya, may magpapaputi ka. Tapos sabihin, ano ba yan? Nagpapaputi ka? Di mo alam kung saan ka lulugar. Magpapaviolet na lang ako ng balat. Kaya diba? yun, yung pag nagme-makeup, ano ba yung makeup pa? Oo, hindi. Ano mo pake mo? Very wrong nga yung makeup kasi meron iba pumipili ng shade na sobrang white over their skin. Oo. That makes them like, Oo, ashy, nagiging gray talaga. Pag wrong yung yung base makeup mo, you tend to look grayish, lalo na sa photos. Tapos hindi ka kulay ng leeg. Hindi rin ka kulay. Mascara yarn. Hindi rin ka kulay ng kamay. Jutem. Saka sis, eto ang pinakamalala. Yung katabi ng mukha mo, yung tenga, iba yung kulay. Kiss, Max. So, ayun na nga. Ayun. So, parang, sana lang tayo, pag pag on the heavier side ka, tapos pag nag-gym ka, pag titinginan ka sa gym. It was a struggle diba? when I started going to gym before. Kasi nga, I'm so fat. So, when I go to gym, parang I feel like maybe they're looking at me.
kung paano ko gagamitin tong equipment na to. That's why sobrang siya, expensive because I have to hire like a personal trainer. Para when someone sees me, I won't look stupid. Di ba? Parang tanga yung idea. Correct. Sobrang stupid nung idea. But yeah, kasi parang ang hirap mag-gym nang wala kang alam with all of the stuff that you are using. So, ayun, ang daming judgmental dyan. And we will break that on our next segment. So, stay tuned. And, ayan, nagbabalik tayo dito para i-break ang mga standards. Wow. Energy. Oo. Kung ayaw nyong ma-break yan, decision nyo yan. Chares. All your fault, Chares. Siyempre, muna na dyan is, accept yourself. Ang dali parang dali. Actually, mahirap tong, ito yung pinaka, sabi nga nila, the first step is always the hardest step. Tama ba yun? The first cut is the deepest. Wow! Because after the rain, there's a rainbow. By Sheryl Crow. Just, kanta niya yun, the first cut is the deepest. Ganun. Bakit yung akin South Border? Sa lyrics niya. Ay, There's a rainbow diba? always out there. Charis. Yeah. Easier it's really said than hard. done. Oo, true. Pero kasi, wala kang choice. Alam mo yun. Yeah, wala ka talagang choice. So, better yet, if you don't like something in yourself, kung nakikita mo yung sarili mo, tas marami kang hindi gusto, try to change it. Yeah, true. And hanggang sa matutunan mo ng mahalin ang sarili mo. True. Hindi naman, it doesn't mean na you accepted who you are is bawal na magbago. Alam mo yun? Actually, baka yung change pa yung mag-help sa'yo to accept yourself more. Ganon. Tama ba yun? Oo. Tsaka make use of that parang imperfection as your advantage. Malay mo, pangit yan sa paningin mo pero sa iba maganda. Alam mo yun? Oo, true. Yung sinasabi sabi ko nga lang, sa'yo, Bex, nasa maling bansa. Pero ang market mo talaga naman is global. Sinasabi ko sa'yo, pag ako, lumanding. Lalo na nung 2018 era mo talaga was the tourist spot era. I think my era was 2016 onwards. Onwards. Munti ka nang gawing tawag nito, head ambassador of tourism. Correct. Ang dami pong spot na nabuo. Charis. Okay, ano pa ba ang mga dapat natin gawin? Number 2? Number 2, ayan, mag-detox ka sa social media. Sige nga, Mel, ano ba yung detox sa social media? Baka maraming hindi nakakaalam. Alam nyo na yan. Charing, tamad mag-explain. Yung hindi ka muna sa social media for some time. And, I think wag niyong subukin yung willpower niyo. Na nandyan lang yung app sa phone niyo. If you really wanna do a social media detox, you really have to delete the app. Oo. Kasi, delete the app. Oo. It takes more steps kasi pag gusto mong buksan ulit, download mo ulit. Parang medyo nakakatamad siya. In a way. Unlike kung mag-social media detox ka, tas kada bukas mo ng phone mo, makikita mo yung logo ng FB, makikita mo yung logo ng Twitter. It's very tempting. Diba? True. So, delete. Pwede mo namang i-download anytime ulit pag napaplanin ka na talaga. Yeah, and of course, number 3 is indulge in positive messages. So, avoid negativity in your life. Kung hanggat maaari, mga basahin mo na lang yung positive, yung mga uplift ng spirit mo. Yeah, corny man pakinggan. Pero kasi, if you really need it, doon mo makukuha yun. Oo. Tsaka, yun, another thing is, magbasa ka. Yung mga motivational books. True. To improve yourself on how to better
or how you can be more kinder to yourself. Kasi True. yun yung pinaka nakikita kong issue ngayon eh. Parang masyado tayong harsh sa mga Yeah. sarili natin. Mhm. Ako, sobrang ako dito, guilty ako dito. Kasi ako nasistress na ako lately sa mga outfit. Kasi I cannot fit anymore. So, I get that, Next is try positive affirmations. Ito, I try to do this every now and then. Na you say positive stuff to yourself. Di ba nung very first few episodes natin, I already said this na I talked to myself in the Right. mirror. Na, Kamian, you got it. And actually, part din dito is stop being so mean to yourself. Parang be careful on how you talk to yourself. And one way na makatulong sa inyo dito is parang when you talk to yourself, always think na you're talking to the younger you. To your younger Yeah. self. Nung bata ka. So, imaginein mo, for example, bad trip ka or I mean, you're not feeling yourself nung araw na yun. Tapos, ang pangit mo. So, nasabi mo sa sarili mong pangit ko today. You're telling that to your younger self. Parang you wouldn't want to be mean to the young you. Parang, di ba? Yeah. So, yun. I hope that helps on how we can stay positive. Huwag masyadong mean sa sarili. Oo. At wag din masyadong mean sa iba. So, Oo. practice non-judgment. Correct. But I'm guilty with this kasi I keep Same. on laughing at things. Same. Oo. Actually, pinagsasabihan na ako ni Omid palagi. Hoy, tama. Stop laughing at others. Ako naman, Kasi it's bad. I I think just can't help it. I try to be nice. as a gay person, intrinsic sa amin maging judgmental. Me as a gay persona. Charis, alam mo na yan. Alam mo kasi, I think one of the reasons why is because all our lives, parang bullied kami, we are discriminated, kami yung pinagtatawanan, kami yung inaasar. So, through that, we learn how to sumagot, maging Kaya ang dami naming sagot lagi, di ba? Kaya, yun. Yes. Hanggang sa na-develop na kahit wala namang tumitira sa amin, may naiisip na agad na pang sagot. Correct. Alam And mo of yun. course, you always have to find what you are good at. Mhm. For example, si Mel is really good in designing, fashion. Talaga niche niya talaga yan. Yes. Graphics. Siya na talaga lahat yan. Copywriting. And everything on writing. Actually, Alam niya yan. kahapon, nanonood ako ng Barbie, na proud ako sa sarili ko. Kasi parang, Bakit? kasi before, siguro mga, ano ba kahapon, Sunday, no? Mga Friday, Saturday, hirap ako mag-isip ng outfit for, Oo. suotin ko. Oo. Kasi outfit planner ako eh. So, beforehand, iniisip Correct. na yung mga outfit. Wala akong maisip. Correct. Tapos, ano na lang, so nung kahapon, pag-alis ko, kung ano na lang masuot ko, yung pink shorts, whatever. Tapos, nung pagpunta ko dun sa actually, sa mga struggle ko, bakit ako nahirapan pumili ng outfit? Kasi parang, I'm trying to hide my body na ako kasi hindi ako comfortable sa how I look like right Right. now. And that's okay. And accept ko yun. Kaya nga nahirapan ako eh. So, nung nag-outfit ako, tapos ang haba na nung kwento ko. Basta nung nag-picture ako, Okay lang. nag-picture ako sa mirror ng H&M, hindi ako mukhang malaki. In fair. Kaya na proud ako. In fairness naman to me talaga, may styling and everything. Kaya ko i-hide ang mga dapat i-hide. I think it's really a skill, Mhm. like to know your body and how to style yourself. Yan. Kung ano yung nakaka-complement sa body mo, it's really a skill. Yung pagpili. So, go for it. Ikaw naman, you So, are very good at talking. You know, and hindi ba sa talking, parang being very real. Ganon. Parang, yun dun ka magaling. If you want ayun, if you want the reality,
You are the person to talk to. Sa kakadaldal ko, maliligwak pa ata ako, Bex. Arnold Because is I'm waving. so good. Wag naman, utang na loob talaga. Basta Baka update ko naman kayo mga numehelo Bex sa lang. mga happenings. Baka naman nagparamdam lang. Sana Oo. paramdam lang siya, pero hindi talaga to the point na Oo. sunduin ako ni Arnold. Ay, Shoot, kakamanifest natin. Hindi mangyayari yan. Let's pray to Jesus. Charet. Ayun, at syempre, ano pa ba yung isa sa sa pwedeng gawin to Ayan, break pag the yung lahat standards? nung sinabi namin, hindi mo kayang gawin. Walang effect. Yung struggle ka talaga, I think it's time for you to seek for professional help. Yan. Patulong na Ayan. tayo sa mga eksperto. Marami naman po dyan na available na hotline actually. Na you can call and that's for free. Kung maharlika ka and if you need immediate assistance, go for it. Meron Mga naman life yung coach, mga di ba? May mga life coach. Oo, life coach. Effective ba Gusto yung ko mga yung ganun? life coach. Pwede kaya ako maging life coach? Just to, Chares, as to, Coach. Coach people to get closer to Arnold, gani. kaka-coach na sundo ni Arnold. Or coach people to be a tourist spot. Oo, there's so many skills that I can share. Char. Wow! Love it. Why not? Gusto ko yung tourist spot. How you can be a professional tourist, Tourist Charet. spot. And raise the GDP of the country. Ano daw? And raise the capital for Cara to world business. Charis. Ayan. And Ayan. also, maganda din na you surround yourself with positive influences. Ayan. Correct. Kung yung mga Surround yourself kasama with mo, positive people. oo, kung yung mga tao sa paligid mo ay mga negatron, di negatron, wala, alam mo yun, parang wala kang choice kundi makinega sa kanila. Kasi Correct. if not, Kasi it influence on how you live your life kung sino yung nakakasama mo everyday. karo. So, better yet, be with the people na would lift your spirit high. Wow! Ganon. Gusto ka yan. Diba? And actually, lakas mo ka worship, Charis. Taro, pa-hallelujah na tayo. Wala to dito sa Hallelujah. list. Pero be kind. Yun lang. Especially in to general. yourself. Oo, to Yun na yourself, lang. to others, to your younger self. Be kind. Ganyan. But sometimes Kasi, it's hard to be kind. At the end of the day, you become the bad person. Charis, sa dami hugot. Correct. So yun, be kind. Wala nang masabi. Hindi kasi gusto kong sabihin na wala kasi, shit. Okay ano ba lang. to? Be kind because hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga nakakasalubungan natin. Maybe, yung mean thing na sinabi mo, yun na yung mag-switch or mag-trigger sa kanya to their breaking point. 'Di ba? So, mas maganda na cautious tayo. Kausapin mo nga, Bex, yung lumigwak sa akin. Hindi niya alam yung ibig sabihin ng kind. Charet. And because of that, andito na tayo sa ating favorite segment of the episode. Lagi itong inaabangan. Ano na ang watch mo na taste? Ayan. Ang energy. Gusto ko yung energy. Ang watch mo taste ko bilang i-relate ko sa sa topic natin is a movie from 2018. It's a Netflix film. It's called Sierra. Sinabi ko ba 2018? Hindi ko maano. 2018 oo. Sierra Burgess is a Loser. Yeah. It's a coming of age movie. Medyo siya, high school setting, ganyan. Pero maganda yung nila dito, discussion on
Actually, hindi siya head-on about beauty standards, pero ko ano na siya, effect na siya nung kasi ang nangyari dito sa Sierra Burgess as a loser, she's a white girl na on the heavier side. It's may crush siya. And then she ended up being a poser of this pretty girl. Ganyan. So nag-poser siya para i-message yung guy. Basta ganun-ganun. Kaloka. Yun. Kasi nga, Uy, parang alam ko to. I think you asked me to watch this. Yeah, Diba? I think long time ago. I think you did a long time ago. So yun, Baka nasa ano pa ako, tay-tay, charis. Okay, go. Kung hindi nyo pa napapanood, panoodin na. Ikaw naman, Bex, what's Correct. your recommendation for the week? I would recommend for you to watch Cloud Atlas. So, for those who haven't, maganda siya because it's about different facets of love. Ano siya, guys? Paano ba? From different period of time, nagkikita sila. Pero, they don't know na sila yun. Pero, they feel na mahal nila yung isa't isa. Parang gano'n. That there's something. Parang no matter what their gender is, no matter what the period is, or the situation is, they know to themselves that they have each other. Something like that. So, it's a good film kasi maganda yung pagkakagawa ng story. I like it. It's a good watch. And at the same time, yung writer kasi nito is writer din nung hulaan nyo. Ay, di nyo alam. Alam ko eh. Yung sa Matrix, you guys are familiar with Matrix, I think. So, whoever is the writer of Matrix is also the writer for this movie. Kaya talaga siya, very fast forward, science fiction. So, yun. It's really a good watch. So, yan lang guys, watch nyo yan. And of course, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalo-learn. Dahil deserve nyo maging bakla. Gani. Correct. Totoo Ano ba ang ating word of the Bex? Ayan. Basic ulit yung word of the Bex natin kasi ang hirap, in fairness ang hirap mag-isip ng word of the Bex. ang ating word of the Bex for the week is Gandara Park. Wala nang paligoy-ligoy pa. From the root word. Meron din yung synonym. May synonym din yan. Anong synonym? Fresh. Pack. Ganon. Paano pag Kabog. fresh-freshan? Balasak na isda. Bagong hango. Pag Gani. Bagong hango. Dalagang bukid. Ganon. So basically, Gandara Park is, maganda. Ganyan. From Sandara Park and maganda, pinaghalo. Gandara Park. Ay, Oo. Kumbaga parang, papark na yung ganda mo. Ganyan. Actually, recently, ang word na ginagamit ko for ganda is gandis. Gandis. Ay, gandis. Ako Maraming talagang ginagamit ko talaga, pag maganda tsaka gwapo, fresh. Fresh. Yan. Ako gandis, tapos yung I, tapos maraming Z. Gandis. Galing. Pak. Bakla, diba? Diba? Ang dami na. Diba? Ang dami yung learnings, diba? Ayaw nyo ba? Just. Correct. So, Ayan. ayun. Isang episode na naman po ang nairaos. Sa gitna ng trahedya sa mga buhay namin. Charis. At literal na bagyo. Correct. Ay guys, before I forgot, I really hope na you registered your SIM kasi July 25 yung deadline niya. I know this episode will air on July 26, but sana nakapag-register kayo kasi yung mga bank account ninyo na connected dun sa mga mobile number nyo, kailangan ma-update yun. Else, ma-deactivate siya after July 25. So, yun lang, guys. Gustahan mo move isa nila yung ulit. Charis. Correct. Kasi marami na muli makasunod. Just, but yeah, thank you, guys. Another episode na naman ang mairaos. Correct. Rate din dyan. Rate naman, 5 stars din. Oo. So far, I checked. Meron na tayong 5 stars, all 5 stars for the 11 reviewers. So, maraming salamat. I'm not sure if nag-improve na siya, but thank you guys.
for the support. And ayun na, gumawa na kayo ng dummy account para tuloy-tuloy na itong paglaban namin. Correct. Para kahit ma-Arnold. Oo. May support Pero, pagkatalo. Charis! Ganyan. Kung ano man ang mangyari, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media Correct. sites para updated kayo. Alam mo naman, invested sa mga buhay natin. Pero ang mahal, follow nyo lang si Mel. ang mahalaga nyong i-follow ay ang Dexter's Podcast sa lahat ng social media. Wala lang kami sa Twitter at sa Threads. Kasi parang hindi naman masyadong, more IG and TikTok and Facebook. Gani. And if napapangitan na kayo sa bahay nyo at gusto nyo na mag-move out, contact nyo na si Bex at Jonah. Correct. And of course, kung kailangan nyo po ng genius when it comes to design, graphics, and fashion, go na kay Mel. Wala nang mahiya. Ilaban nyo na to. Go. Follow. At yan. Ayun, guys. Maraming salamat po. Sa Again, thank pagkikinig. you. Thank you so much. Next week We'll ulit. catch you again every Wednesday of the month. Correct. every after week. So, ayun. Webes na bukas. Ibig sabihin, Friday na sa isang araw. So, laban lang kapit Ibig na. sabihin, tutulog na kayo ng 8 hours. Daryl. Bye. Bye, So everybody. much. Thank Always you. be kind. Bye. Thank you. You've been listening to Baxter's, The Mel and Jonah Show. Follow Dexter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.